Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-305 na kabanata. Ang pakikipagkasundo. Si David at ang ibang senior executive na nanatiling tapat ay nabigla. Si Reginald ay itinatag ang Fidelity Group. Paano niya ito nagawang isuko? Hindi ganito ang paraan ng pamilya Drake. Papaano ang ginagawa mo? Isang tanong ni David. Hindi niya naiintindihan ang ginagawa ng kanyang papa. Uncle Reg, hindi mo ito pwedeng ibigay sa Patterson, wika ng pinsan ni David. Naniniwala kami na ang Fidelity Group ay makakaligtas sa krisis. Sabi pa ng isa. Kahit na ang Fidelity Group ay mabankrupt, hindi natin ito pwedeng ibenta sa mga taong bully, katulad ni Colin at Noah. Lahat sila ay nagsusumamo na baguhin ni Reginald ang kanyang desisyon. Lahat sila ay mga bata pa at walang karanasan. Pero si Reginald ay pinapatakbo ang negosyo ng maraming taon. Mas malalim siyang nag-iisip sa kanilang sitwasyon, at ginamit ang kanyang mga karanasan, upang ikonsidera ang mga dahilan, kaysa sa iba. Kung may iba lang siyang pagpipilian, hindi niya isasama ang mga ito. Handa siyang sumuko ng maluwang, dahil wala siyang nakikitang ibang paraan. Si Reginald ay gustong maunawaan nila David at ng iba pa ang kanyang desisyon. Tumingin siya sa mga ito at sinabi, ang Fidelity Group ay isang importanteng negosyo sa Washington, D.C. Hindi lang ito pag-aari ng Drake family, kundi pati ang buong Washington, D.C. Maraming tao ang umaasa ng kanilang kabuhayan dito. Kung ito ay malulugi at mababankrupt, mahigit 9,800 na trabahador ang maaapektuhan. Kasama ang kanilang pamilya. 30,000 na tao ang magdurusa. Ang tagumpay ng Fidelity Group ay hindi pwedeng ihiwalay sa mga mamamayan ng Washington. Sa mahirap na sandaling ito, hindi natin dapat ikonsidera ang ating mga sarili, at baliwalain ang mga mamamayan. Kailangan makasurvive ang Fidelity Group. Nasa kamay ko ang kinabukasan ng grupo. Pero hindi ko ito mailigtas. Ang Patterson family ay may yaman, at ambisyon na bilihin at pasaganahin muli. Para sa kapakanan ng mamamayan ng Washington. Kailangan ko itong ilipat sa kanila. Pagkatapos makinig sa mga sinabi ni Reginald, si David at ang iba ay napatahimik. Nauunawaan nila ang mga sinabi nito. Tama siya, at wala na silang dapat pang sabihin. Gayunpaman nanatili silang galit sa pag-iisip na mapupunta ito sa kamay ng Patterson family. Pagkatapos makinig sa mga may pag-aalala, at mapagpakumbaba na mga sinabi ni Reginald. Ang mga reporters sa eksena ay natauhan. Hinusgahan nila ito na masyadong matalino, hindi mapagmataas, at may malawak na katapatan na tao. Naging maliwanag sa kanila, na nakaya niyang itatag ang isang matagumpay na negosyo. Mabuti, ginawa mo ang tamang desisyon. Humahanga ako sa iyo, wika ni Colin na nakangiti. Kinuha ang folder sa kanyang assistant, at iniabot ito kay Reginald, at sinabi, ginawa ko na ang kontrata ng advance. Pakiusap suriin mo. Kung wala kang reklamo, pirmahan muna, at ililipat ko na ang $5 billion sa iyong account kaagad. Binuksan ni Reginald ang folder, at nakita ang Fidelity Group, at ang lahat ng kanyang asset sa syudad, na nakalista. Mapait siyang ngumiti, at napagtanto na ang Patterson family ay intensyon na paalisin ang Drake family sa Washington, D.C. Pero wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang pumirma. Dinampot nito ang ballpen, at nang ilalagay na ang kanyang pangalan sa dokumento. Si David at ang iba pa ay gusto siyang pigilan. Pero nauunawaan nila, na hindi nila kaya. Si Colin, Noah at Nathan na nanonood sa micro camera, ay may kontentong pakiramdam. Biglang isang boses ang narinig mula sa pintuan. Pakiusap sandali lang. Tumingin si Lindsay sa pintuan ng meeting room, at ang kanyang puso ay lumukso, nang makita si Alex. Nang makita nila si Alex, ang ilang mga tao sa silid ay nanginig. Sa kasal ni David at Leona. Siya ang isa sa mga tumalo ng pribadong bantay. Alam din nila na si Ken Stokes at ang Drake family, ay tumatanggap ng utos sa kanya. Siya ay isang misteryo para sa kanila. At medyo natatakot sila dito. Wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa pamilya Ambrose, o si Alex ay itinakwil na. Nang makita ni Colin si Alex na pumasok, siya ay nabigla, at nagtataka kung ano ang ginagawa niya dito. Gayunpaman nasaksihan ni Colin ang pagtakwil ng pamilya nito sa kanya.
at alam niya na hindi siya dapat matakot dito. Siya ay isa ng walang kwenta ngayon, at wala ng suporta mula sa kanyang pamilya. Alex Ambrose, wika ni Reginald, at biglang nakaramdam ng makinang na pag-asa. Mr. Ambrose, medyo hindi kita nakita ng matagal. Ano ang ginagawa mo dito? Inosenteng tanong ni Colin. Iniisip niya na nakikinig si Nathan, at gusto rin malaman kung bakit naroon si Alex. Hindi niya alam na nasaksihan ni Nathan ang pagtalo ni Alex kay Damon Walker sa Underground, 2 araw na ang nakalipas. Isa akong security guard sa Johns Hopkins University ngayon, sagot ni Alex. Napansin niya na ibang-iba na ang ugali ni Colin ngayon, mula nang makilala niya ito sa Richmond University. Kung wag mo siya kausapin, papirmahin mo agad sa dokumento si Reginald. Sigaw ni Nathan sa Bluetooth headset. Ang boses nito ay malakas at walang pasensya, at sumakit ang ulo ni Colin. Ginawa nito ang iniutos ni Nathan. Tumingin ito kay Reginald at sinabi, pakiusap, pirmahan muna ito ngayon. Napansin ni Alex ang pagpapanik na ekspresyon ni Colin, at nahulaan na mino-monitor ni Nathan ang lahat, at kung paano ito kinakausap. Bakit ka sobrang nagmamadali? Inosenteng tanong ni Alex. Lumakad ito palapit kay Colin at sinabi, ang pinag-uusapan ninyo ay tungkol sa korporasyon, at pagkatapos ay pinipilit nyo si Mr. Drake na pumirma, nang hindi binibigyan ng sapat na oras na tingnan ang kanyang mga opsyon. Sigurado ba kayo na ito ang gusto niyang gawin? Si Noah ay tumingin kay Alex, at sinabi ng may pagkainis. Ano ang ginagawa mo dito? Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na ngayon, at huwag makialam sa aming negosyo. Napagtanto ni Alex na ang maliit na lalaki ay si Noah Freeman, na sinabi ni Lindsay. Hindi siya nagsalita, pero tahimik na kinuha ang ballpen sa conference table, at pinitik. Tumama ang takip ng ballpen sa binti ni Noah. Aray, sigaw ni Noah nang tumama ito sa kanyang binti, at nawalan siya ng balanse. Malakas siyang bumagsak, ang kanyang noo ay tumama sa hangganan ng conference table. Sino ang gumawa noon? Sigaw niya. Alam niya na may gustong manakit sa kanya, pero hindi niya nakita kung sino ang gumawa nito. Ang mga binata ay tumawa, at nagsimulang kotsain siya. Sa palagay ko ay walang kahit sino ang gumawa noon sa iyo. Ito ay ang iyong konsensya, wika ng isa. Tama, ito ay parusa, sang-ayon ng iba. Ang mga tao ay nasusuklam kay Noah simula pa ng meeting, at masaya silang makita na nagdurusa ito. Alex, wala na akong ibang option, mapait na wika ni Reginald kay Alex. Alex, pakiusap, tulungan mo ang aming pamilya. Si Colin at Noah ay planong wasakin kami, wika ni David. Ngayon naroon na si Alex. Ang kanyang pamilya ay may pag-asa, na ang kanilang negosyo ay may salba. Mr. Drake, kung sasabihin mo sa akin ngayon na ayaw mong ibenta ang Fidelity Group, matutulungan kitang maprotektahan ito. Wika ni Alex kay Reginald. Naghihintay ito ng matapat na sagot. Nakita ni Reginald ang determinasyon sa mga mata ni Alex. At magalang itong sumagot. Sa totoo lang, ayaw ko itong ibenta, at handa akong gawin ang lahat upang may salba ito. Si David at ang iba ay naging excited. Sa puso nila, nagsisimula silang magkaroon ng pag-asa. Mabuti. Ipinapangako ko na ang Fidelity Group ay hindi makukuha ng mga taong ito, wika ni Alex na nakangiti. Ngumisi si Colin. Pinapatawa mo ba ako? Sa isip niya, ngayong ordinaryong tao na lang si Alex, ano ang magagawa niya upang pigilan ako? Hindi nagbigay ng atensyon si Alex kay Colin. Pero tumingin ito sa mga reporters sa loob ng conference room. Lahat sila ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang susunod na sasabihin ni Alex ay involved ang pamilya Ambrose, at hindi ito pwedeng isa publiko. Alam niyang kailangan palabasin niya ang mga reporters. Magalang niyang sinabi, pasensya na, kailangan kong sabihin sa inyong lahat na kailangan niyo munang lumabas sandali. May kailangan kaming pag-usapan na confidential na mga bagay. Bakit mga journalist kami, at may karapatang ipahayag ang mga nangyayari. Ang mga tao sa Washington ay umaasa sa aming mga reports. Tama, marami kaming nilagpasan na bawal para lang makarating dito. Hindi kami aalis. Anong kwalifikasyon na mayroon ka bilang isang security guard upang sabihan kami kung ano ang dapat gawin? Hindi kami aalis, mayabang na sagot. Ang mga reporters ay bumaling sa iba at nanatiling nakatayo sa kanilang pwesto.
Ngumiti si Alex at naisip. Mukhang hindi gagana ang pagiging magalang sa mga reporter na ito. Kinuha niya ang maliliit na blade sa kanyang bag, at lumapit sa pinakamayabang na reporter. Palihim niyang hiniwa ang sinturon ng reporter. Biglang nalaglag ang pantalon nito, at nakita ang dalawang mapuputing mga hita, at pulang underwear. Ang ibang mga reporters ay kinuha ang pagkakataon, upang kumuha ng larawan, at nag-post sa internet. Alam nila na malalaman ng publiko na sila ay katawa-tawa. Mabilis na isinuot ng reporter ang kanyang pantalon, at itinuro si Alex. "Alam ko na ikaw ang may gawa nito," sigaw ng reporter. Napansin niya na si Alex ay lumipat sa likod niya. Bago nahulog ang kanyang pantalon, alam niyang siya ito. Tumingin si Alex sa iba pang reporter. "Kung hindi kayo aalis ngayon, siguro ang lahat ng inyong mga pantalon ay mahuhulog, katulad ng lalaking ito." Ang mga reporters, lalo na ang mga babae, ay biglang tumigil sa pagtawa. Kung may katulad nito na mangyayari sa kanila, ang mga larawan ay ipopost sa internet. Masisira ang kanilang reputasyon. Kung ang reputasyon ng kumpanya ay masisira din, mawawalan din sila ng trabaho. Dahan-dahan nilang napagtanto na wala silang pagpipilian. At ang ilan matatandang reporter ay nang unang naglakad palabas ng conference room. Ang lahat ay sumunod na rin. Si Alex ay nagpunta sa pintuan at isinara ito. "Mr. Ambrose, ano ang pinaplano mo?" Hindi natiis na tanong ni Colin. Kung hindi lang sa pagdating ni Alex. Si Reginald ay nakapirma na sa kontrata. "Alam ko na nakikinig ka at kinokontrol ang lahat ng nangyayari dito." Sigaw ni Alex kay Colin. Nakatingin ito sa kanya, pero parang may ibang kausap. Ang iba ay nakatingin din kay Alex na nagtataka. Nang makita ni Nathan si Alex sa screen, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkamuhi. Ngumiti si Colin at sinabi, "Natawag ba kita na Mr. Ambrose? Nakalimutan ko ang kasalukuyan mong sitwasyon. Hindi ka na miyembro ng pamilya Ambrose, kundi isang security guard na lang." Sa ganoong pag-iisip, sa palagay mo ba ay mapipigilan mo si Nathan sa pambubuli sa Fidelity Group? Nakakatawa. Nagpatuloy pa ito. Ang Fidelity Group ay gumagawa ng pera para sa Ambrose family. At hindi ko naiintindihan kung bakit gusto mong pigilan ang kasunduang ito, at ma-damage ang negosyo ng iyong pamilya. Alam ba ng pinakamataas sa inyong pamilya ang ginagawa mo? Ngumiti si Alex pabalik, at sinabi kay Nathan, "Kung gusto pa rin bilihin ng iyong tauhan ng Fidelity Group, ire-report ko kung ano ang ginagawa mo sa may-ari. Umaasa ako na lubusan mong nauunawaan ang kaparusahan tungkol sa mga kahihinatnan ng iyong mga kilos." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.